Dito natin lalagay to, ha? At ito naman ang magiging working area ko. Okay na yan, ayos na yan. Okay. Ayusin ko pa ibang gamit dito eh. Han, gusto mo mag-Japanese food na lang tayo? Magpa-deliver na lang? Pwede, pero mas gusto ko kung tayo na lang magluluto para mas masarap, di ba? Okay. Pero mag-ayos muna tayo, marami pa to, ha? Okay. Alam kong hanggang ngayon ay siya pa rin ang nasa puso mo. Hindi ko naman tatangkaing tanggalin siya. Bigyan mo lang ako kahit konting spasyo sa puso mo. Kasya na ako doon. Ay, sumipa ang baby. Alam mo, Han, maswerte talaga ako sa'yo. Biruin mo na promote ako as staff writer kanina. Congratulations. Ikaw naman eh, sinabi ko naman sa'yo magaling kang writer, wala ka lang talagang bilib sa sarili mo. Your order, sir? Isang bottle ng red wine. Medyo pressured nga ako. Mas mataas ang expectations nila sa akin. Kailangan yung first article ko talagang controversial tsaka bongga. Kailangan kong humanap ng magandang topic eh. Han, gusto ko lang maging masaya Excuse me, ka. sir. Masaya naman ako, di ba? Kahit ano gagawin ko, mapasaya lang kita, Jojo. Salamat. Pero, inom muna tayo. Cheers! Happy anniversary! Ikaw ba si Jojo? Oo. Medyo malayo tong lugar na to ah. Buti nahanap mo. Oo. Pinagtanong ko dito sa lugar nyo. Kilala naman ho kayo. Dito ako tinapon sa malayong lugar na to bilang parusa. Hindi ko naman nililihim eh. Nagkaroon ng skandalo. Nalaman nila meron akong asawa at 2 anak. Paano, Father? Mauna na ako. Sige po, Father. Sige. Father, totoo ba? Nasa dyaryo na ang lahat. Sa inyo ko gustong marinig. Totoo. Hindi nila ako tinanggal sa pagkapare. Pero tinanggalan naman nila ako ng parokya. Ba't ba akong pag-uusapan natin? Hindi ba kaya ka nandito dahil kay Sister Sabel? Kayo kasi yung spiritual advisor niya eh. Si Sabel ay katulad ng maraming tao. Parang kagaya nating lahat. Kuminsan nawawala, kuminsan naman ay natatagpuan. Sa akin madalas tumatakbo si Sabel. Iba't iba ang problema niya. Natatandaan ko isang gabi. Father, nahihiya po ako, Father. Sige na, Iya. Pwede mo sabihin sa akin. Pakiramdam ko ho, araw-araw, lumalaki ang mga dibdib ko. Pati ako nagulat. Parang meron akong gustong sikilin sa sarili ko na hindi ko masikil. Kasalanan ko to eh. Ang akala ko nun, sigurado na ako sa pagpasok ko sa bukasyong to. Tingnan mo mabuti ang puso mo, Iha. Ikaw lang makapagsasabi kung saan ka talaga nararapat. Pero matagal ko na akong gustong magmadre. Gusto kong magsilbi. Gusto kong makatulong sa ibang tao. Lalabanan ko to, Father. Magiging isang mahusay akong madre. Hindi ko na siya nakita magmula noon. Hanggang sa bumalik siya para sabihin sa akin na aalis na siya sa pagkamadre.
Ipinagtapat niya sa akin ang nangyari sa loob ng kulungan na kung paanong doon siya ipinagsamantalahan. Tahan na, sister. Tama na. Ang napagsamantalahan lang niya ay ang katawan mo, hindi ang kaluluwa mo. Hindi niyo ako naiintindihan, Father. Pinayagan ko mangyari yun. Anong ibig mo sabihin, Sister Isabel? Pinayagan ko mangyari ang lahat, Father. Dahil naawa ko kay Jojo. Puro galit ang nakikita ko sa mata niya. Puno-puno siya ng galit, lungkot at desperasyon. Pinayagan kong gawin ang gusto niya mangyari dahil yun ang paraan ko para maabot siya. Natatakot akong tuluyan siya sumama. Naiintindihan niyo ba ako, Father? Naghahanap si Jojo na makakapitan. Kung sa akin siya pwede kumapit, bakit naman hindi ako papayag? Pinayagan kong mangyari yun, Father, dahil gusto kong matulungan si Jojo.